Anyway, pag-usapan naman natin ngayon guys, yung pagiging patay gutom, yung pagiging PG po ng China, na kung saan yung food supply po natin na para po doon sa mga sundalo nating nakatira sa BRP Sierra Madre, abay inagaw po ng China. Tingnan nyo mga patay gutom, talagang pinanindigan talaga nila yung pagiging aggressive. Anyway, ito nga po guys, magkaroon lang muna tayo ng recap. 'Di ba kung matatandaan nyo nung nag-speech itong si President Marcos doon sa Singapore, abay mukhang nagkaroon guys ng ng matinding tensyon between the Chinese Major General at dito kay President Marcos, na ang ending napahiya si China. After mapahiya si China, kinabukasan nun guys, nagpalabas ng issue itong si China na nanutok daw tayo ng barel sa kanila. Mantakin nyo, sino maniniwala sa inyo? Kayo tong nantitreaten sa amin, tapos nagngangawa kayo, umiiyak kayo na tinutukan kayo. Pero nung pinakita naman yung video, hindi naman tinutukan. Talagang sinakto lang nila sa anggulo na parang nakaharap sa kanila, tapos pinalabas nila na tinutukan sila. Diba, tingnan mo mga boblocks to, mga impactong to, mga mga devil na talaga yung mga utak ng mga yan. Tapos ngayon, ito yung balita guys. Talagang alam nyo, naiinis ako. Sa totoo lang, naiinis, na naaawa, na naiiyak. Kasi mantakin nyo buti na lang, hinawakan ng ating mga sundalo itong kanilang anger. Hindi sila pumalag. Maganda pa din naman yung escalation na nangyari kahit papaano. Dahil walang nangyaring putukan. Sana hanggang doon lang, no? Sana hanggang doon lang yung tension, hanggang doon lang. Buti na lang, walang tarantadong Pilipino na naglabas ng baril at pinaputukan yung mga yawa ng mga impacto ng mga diputa, ng mga Chinese na yan, na walang ibang ginawa kundi mang insulto at mambuli, pati ba naman yung pagkain, kinuha pa. So, buti na lang, hindi tayo umabot sa puntong nagkaputukan. Kaya nga, saludo pa din sa ating mga military forces na mantakin nyo, nakakaya nyo yun. Diba? Kaya nga, saludo ko sa inyo. So, ngayon, ito yung balita, guys. Pagkain para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre, inagaw. Tinapon ng China Coast Guard. Tingnan yung mga hayop na to, mga patay gutom talaga. Talagang pinanindigan talaga nila guys yung pagiging pagiging agresibo. So, talagang lumalapit talaga sila sa atin, no? Sila yung nanghahanap ng gulo Tapos ngayon, tayo yung papalabasin na tayo yung nanutok. Alam nyo guys, may magawa lang tayong hindi maganda. Talagang ibobroadcast nila, pagmumukain nila tayong masama, kahit kitang-kita naman na sila yung nambubuli, sila tong aggressive sa bansang Pilipinas. Kung kaya tama din naman yung approach ng US na pinagalitan ng China. Kasi sinabi na, kayo tong nangunguna kayo tong mga agresibo. Diba? May karapatan ng Pilipinas dyan. Titulado yan kanila yan. Inaagaw ninyo. Kaya nga ang daming nagagalit dito sa China, 'di ba? Kaya hindi nila matanggap na bakit kinakampihan tayo. At saka sinabi ng Chinese Major General nung nagkasagutan sila ni President Marcos na dapat if you are ASEAN member, dapat wala yung mga na yan, yung mga pakampi-kampi na yan. Hindi naman po tayo nagpapakampi. Kinukundi na lang naman po ng ibang bansa ang ginagawa ng China. Dahil unang-una nga po guys, mga bully. At saka pangalawa, yung West Philippines na yan, hindi naman po yan yung issue ng pang-regional lang World issue yan kasi yung West Philippines freedom of navigation yan, daanan yan. So malamang sa alamang, kapag napunta sa China yan, apektado din yung ibang mga bansa. Lalo pat sa daanan na yan, dyan po pumapalaot, dumadaan ang mga barkong pangkalakal. Kaya nga nagre-react sila. Hindi mo din masisisi yung US, yung Canada, yung iba pang mga bansa na kumakampi sa amin kasi nga, mga buwaka ng inang shit kayo, mga bully kayo. Diba? Anyway, panoodin muna natin tong video. Wait lang Lapitan nyo agad yung para drop. Kuha ang video na ito ng mga Pilipinong sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dalawang rigid hull inflatable boats ng China Coast Guard ang nakikipag-agawan sa dalawang mas maliit na rubber boats ng Philippine Navy sa mga food supply na in-airdrop para sa mga tropa roon. Ako, babagay nata. Musik na. Babagayin.
Hilahin nyo yung mga parachute. Hilahin, dalhin sa pamura. Huwag niyo pagawa. Nangyari ito noong May 19. We did 4 sorties or 4 rounds of resupply. We were able to recover 3 of them. Unfortunately, one of the packages was intercepted by the Chinese. When they saw that it was only foodstuff, they threw it back into the water. Siguro naghahanap sila ng construction materials. Confiscating our supplies is illegal. Ang supply nasira. Di ba mga gago, mga tamang hinala? Di ba kung sana, pagkain naman yung nakuha ninyo, binalik nyo. Ang problema kasi guys, nakita nila pagkain, tinapon nila. Na instead sana pwede nyo namang ibigay, di ba? Mga tamang hinala kasi, kala nilang dinadala natin mga construction materials. Dyan kasi guys sa ano na yan, sa putangin ng gentleman's agreement na yan, dyan nagsimula yung lahat ng yan. Kaya nga si Digong yawa talaga yan eh. Nakakainis. Nakakainis. Like yung mga bigas nabasa. But most of the supplies sunk. So sayang yung supply niya. They lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. You will see that what appears as all foodstuff. The measured transparency approach is still there. Bukod sa mga insidente ng pambobomba ng water cannon ng China, ito ang unang malapitang komprontasyon sa pagitan ng mga motorboats ng China at Pilipinas. Sa kabila ng nangyari, tiniyak ng Philippine Navy na tuloy-tuloy pa rin ang mga resupply mission. It's a very unfortunate and it's a despicable act. That will not be a reason for us to stop doing the sustainment of our people in the island detachments. We will continue to rotate, we will continue to resupply them. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines na tinutukan ng baril ng mga tropang Pinoy ang mga tauhan ng CCG. Yung mga baril natin, standby dyan sa Gantap. Yung mga baril natin dyan, standby nyo dyan. Pero totoong armado ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre dahil isa itong commissioned na barko ng Navy. Karapatan at tungkulin din nilang ipagtanggol ang sarili kapag may nakaambang banta. By coming very close to the BRP Sierra Madre, this causes alarm sa mga sundalo natin. Tama. Meron tayong sinusunod na mga rules of engagement. Pag ganun na kalapit yung kalaban mo, syempre dapat maghanda ka. All of our actions will be within the bounds of international law. Sa mga ganitong sitwasyon, may mahigpit na bilin ng Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayong mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. Alam nyo guys, sa totoo lang, kahit gusto na nating pumalag, wala tayong choice. Kasi unang-una, kulang tayo sa mga kagamitan. Dahil nga yung nakaraang administrasyon, busy sa pangangamkam ng pera ng taong bayan, na instead na paglaanan ng pansin, ito pong ating Philippine Navy, ating mga military. Wala busy sa pangangamkam ng taong bayan. Kaya nga maganda pa din kahit papaano yung approach ng ating presidente. Walang gusto ng may gera. Ulitin ko, even me, I don't want war. Ayoko ng gera dahil unang-una, paano ko makokontak yung mga mahal ko sa buhay? Pag nagkaroon ng gera, unang titirahin nila yung mga satellite para wala na tayong contact. Diba? So, yun nga po guys, walang gusto ng may gera, pero we don't have any choices. Wala po talaga tayong choice guys. Kahit ni isang choices, wala tayong choice kundi pumalag. Kaysa naman sa forever nating i-hold na okay, oo, ganyan, sige, hindi kami papalag. Ang mangyayari sa atin, guys, tayo po kukontrolin nila. Gusto nyo yun, guys, kukontrolin tayo. Gusto natin malaya tayo. Gusto nyo yun, guys, na may kumukontrol sa atin. Kaya nga, pinaglalaban natin yung atin.
even pa na medyo talagang aggressive sila, pero yung ginagawang approach naman ng ating gobyerno, ini-escalate yung bawat tensyon na hindi tayo umabot dito sa putukan. Pero sabi ng ating presidente, tatandaan nyo, once na meron pong namatay na Filipino dyan sa West Philippine Sea, i-activate niya na yung Mutual Defense Treaty natin. Hindi po talaga natatakot ang ating presidente. Susugal at susugal siya. Kaya nga ang ginagawa ng China, masyado silang aggressive. Para nang sa gayon na kung pumalag tayo, kabay doon na ata yung perfect timing para sa war spot na gagawin nila. Pero hanggang doon lang yung kaya nilang gawin, maging aggressive. Kasi hindi naman po tayo yung tipo ng okay lang yan. Pagkain lang naman, pwede naman natin maibalik yan. Hindi tayo yung papalag agad. 'Di ba? Maliban na lang kung inunahan tayo. Hindi, inuunahan nila tayo pero hindi pa naman super masyado yung to the point na may namamatay na. Wala pa naman ganun. Sana hanggang dyan lang yung pagiging aggressive nila. Sana hanggang dyan lang yung nangaagaw lang sila ng pagkain. Hanggang dyan lang sana sa pagwa-water cannon, hindi na pumunta sa putukan. Pero sabi nga ni President Marcos, isang Pilipino lang ang mamatay, i-activate niya na yung Mutual Defense Treaty natin. Hindi talaga natatakot ang presidente, papalag po talaga tayo. Pero hindi po ibig sabihin na nangangahulugan na gusto natin ng giyera. Gets nyo? Okay, tuloy. And we are practicing activities that promote international law. Tatlong China Coast Guard at 12 Chinese maritime militia vessels ang namataan din sa paligid ng Ayungin Shoal noong May 19. Nasa 3 hanggang 8 nautical miles ang layo ng mga ito sa Bahura. Bianca Dava. Yan. Okay. Anyway, talagang pinanindigan talaga nila, no? Ang pagiging aggressive to the point na binubuntutan nila tayo, lumalapit sila sa barko natin, katulad nga ng nangyari kanina, na ipinalay ko sa inyo yung video, yung pagkain po ng mga tropa pits natin, ng mga sundalo na nandyan po, na nagugwardya sa ating bahura, ay inagaw nila. Yan po guys ay galing po sa sa airdrop coming from the parachute na nanggaling po sa Air Force plane natin. Nung naibaba na, basically, paglapag ng pagkain, ang magre-retrieve po dyan ng supply ay yung mga kababayan nating Filipinong mga sundalo. Pero ang nangyari, inagaw po ng China dahil nga sa kadahilanan na yung iniisip nila ay nagre-repair tayo ng construction site. Tama ba? Nagre-repair tayo sa ating BRP Sierra Madre. And isa pa, wala din naman problema kung mag-repair tayo dyan, atin yan eh. Ang problema kasi dito guys, yung kasunduan, yung agreement na ginawa ni former President Duterte dito sa China. Diba, pinanindigan talaga nila na hindi, bawal kayo mag-ayos dyan kasi yan yung napag-usapan namin. Diba? So, asan kaya yung comment dito, no, ni Vice President Sara Duterte? Nasaan yung comment mo, Inday? Binabalahura, tinatarantado tayo, and still, tahimik ka? You're gonna stand and watch me burn? Talagang ginaganon mo kami? Yung talagang titingnan mo lang kami na nasusunog, na binubuli, ganon? Ha? Tatayo ka lang, wala kang gagawin, titingnan mo lang kami? Ganun ba, Inday? Kaya nga, sabi ko sa inyo, nako, pag yan binoto nyo maging presidente, yung mga napaghirapan at nasimulan ng ating presidente ngayon, ukol sa pakikipaglaban para dito sa ating bayan nang hindi tayo maging alila, lumuluhod dito sa China, ay mawawarak lang yun guys, mawawala. Yuyurakin ni Inday kasi yung approach niya is same lang din sa approach sa kanyang ama. Diba? So, talagang, nakakatarantado. Pero, anyway, ang galing pa din ng approach ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga kapulisan na even talagang kahit tinitriggered nila tayo, abay, still, nandun pa din yung pagiging professional mode nila. To the point na hinold nila yung angerness nila. Na kahit pwede naman nilang gawin na
putukan nila yan, hindi nila ginawa. Kumbaga, pasensya pa din. Kasi iniisip pa din ng ating mga Pilipinong sundalo, yung ating mga kababayan, na may isang gumawa ng mali, apektado ang lahat. Pero buti na lang, ganoon yung approach ng ating mga kapulisan, na-escalate po yung tensyon. Sana hanggang doon lang. Sana wala pong mamatay, hindi umabot sa patayan. Sana hanggang doon lang. Nagwi-wish pa din tayo ng peace. Peace pa din naman po. Pero wala na talaga tayong choice, guys. Kasi kung hindi tayo pumalag, muntik na tayong sakupin. Sasakupin nila tayo. Uubusin yung likas na yaman natin. After natin mapakinabangan, wala na. Patapon na nila tayo, pababayaan na nila tayo. Parang ganun, naiisip nyo ba yun? So, buti na lang, we have this kind of president na talagang super tapang sa mga yawa ng mga diputa, ng mga impacto, ng mga kalaban ng Pilipinas. Kaya instead na i-bash natin ang ating president sa kanyang approach sa international issue na to, sana tulungan na lang natin. 'Di ba? Tulungan na lang natin kasi hindi naman po 'yan gagawin na action ng ating presidente kung ikakasama. Ang ginagawa niya, pinapaglaban niya lang ang sarili nating bayan na ni isang teritoryo, wala po talagang isusuko itong ating Pangulo. Anyway, yun po guys. Talagang kahit sinisira nila yung dignidad natin, integrity natin, wala tayong choice kundi pumalag talaga. Pero hindi po ibig sabihin at nangangahulugan nun, gusto natin ng gera. Wala pong ganon. Kahit ako ayaw ko po ng gera, walang ganon. Anyway, yun lamang po guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.